sa pagtingin sa maliwanag na ilaw na lungsod sa paligid niya. Excited na nais ni Rory na dalhin siya kay Ellison para sa isang paglilibot, ngunit medyo napahiya si Ellison dahil napansin niya na ang telepono ng batang babae sa kanyang kamay ay isang bagay na hindi pa niya nakita, kasama ang nakapalibot mga skyscraper at ang komplikado trapiko. Sinimulan niyang mapagtanto na ang kanyang lokasyon ay ganap na naiiba sa kanyang mga alaala mula 15 taon na ang nakakaraan. Hindi alam ni Ellison ang eksaktong lokasyon niya, ngunit sa pamilyar na hindi pa pamilyar na lugar na ito, mayroon pa rin siyang patutunguhan. Gayunpaman, bago iyon, kailangan niyang makipagpalitan ng ilang real-world currency. Samantala, sa bukid, ang lahat ay nasa trabaho tulad ng dati, pag-aalaga sa mga Baron Erics, ngunit sila ay nagtataka habang ang restoran ay nagbukas ng mas maaga kaysa sa dati. Natutunan ba ni Ellison na matulog din? Nagtataka sila, di nagtagal, nagbago sina Ellison at Rurin sa mga modernong damit, ngunit nalungkot si Ellison sa pamamagitan ng hindi pagpapalitan ng maraming pera. Ang isang gintong barya ay maaaring palitan ng 4 na milyong Korean na nanalo, ngunit hinihiling ng shop ang kanyang impormasyon sa ID, at sa huli ay kailangang ibenta ni Ellison ang gintong barya sa kalahati ng presyo. Noon lang, ang tiyan ni Rurin ay nakakahiya na umungol. Ang dalawa ay nakakita ng isang restoran ng Chino sa harap nila, at mabilis na nagpasya si Ellison kung ano ang makakain maaaring maging magandang pagpipilian si Jjajangmyeon. Sinimulan ni Rurin ang mga pansit, masarap ang kanilang masarap at masarap na lasa. Ngunit nang kunin ni Ellison ang menu, nagulat siya, naalala niya na ang Jjajangmyeon ay dating nagkakahalaga lamang ng 4,000 nanalo, ngunit ngayon ay tumaas ito sa 8,000 nanalo. Ang aming mga damit ay hindi lamang ang mga mamahaling bagay. Natigilan si Ellison, tinitingnan ang menu. Para kang isang nakatatandang dragon. Gayunpaman, hindi pinaplano ni Ellison na makatipid ng pera, ang pagpuno ng kanilang mga tiyan ay ang pinakamahalagang bagay sa ngayon. Pagkaraan nito, kinuha ni Ellison si Rurin upang subukan ang mga pagkain na hindi magagamit sa ibang mundo at upang muling mabigyan ng sarili ang kanyang sarili sa panahong ito, dahil ang mundo ngayon ay naglalaman ng maraming bagay na hindi pa niya nakita. Samantala, sa labas ng restaurant ng Ellison, maraming mga customer ang nagtipon, ngunit ang restaurant ay sarado ng 2 araw. Si Serena ay malinaw na inis, saan sila nagpunta. Walang nakakaalam kung saan umalis si Ellison, at hindi katulad niya na umalis ng walang salita. Ang ilang mga customer ay aalis. Maaaring maapektuhan ang reputasyon ng restaurant. Kung nagpatuloy ito, nagsimula silang mag-alala na maaaring may nangyari kay Ellison. Nakikita ito, iminungkahi ni Lint ang kanyang ideya, marahil maaari nating subukang pamamahala ng restoran ni Ellison, dahil ang lahat ng mga sangkap ay dapat narito. Ang pakikinig sa ment na ito at Meltain ay natigilan dahil alam nila na hindi ito magiging madali. Samantala, natapos na nina Ellison at Rurin ang mga pakikipagsapalaran sa kanilang araw at sumakay sa isang tren. Bagaman maaaring gumamit si Ellison ng mahika upang lumipad o teleport, nababahala siya na maaaring matakot ito sa iba. Sa sandaling iyon, tinanong ni Rurin kung sasalubungin nila ang ina ni Ellison. Naririnig ito, nagulat si Ellison na alam ni Rurin. Noon lamang, hinahangaan ni Rurin ang tanawin sa labas ng window ng tren, na hinahanap ang tinubuang bayan ni Ellison. Seryoso si Ellison at pagkatapos ay tinawag si Rurin. Biglang tinanong siya ni Ellison, ano ang sasabihin mo kung tinanong ko kung maaari ba tayong manatili dito? Kung nakatira tayo dito magpakailanman nang hindi nababalik. Pakinggan ito, hindi nagsalita si Rurin. Patuloy si Ellison habang gumagalaw ang tren, dahil narito ako ngayon, ang mga kakanyahan ng kristal ay hindi lilito sa mundong iyon, at nawala din ang banta ng kapanganakan ng Panginoon. Kaya nagtataka ako, paano kung magsisimula tayo dito? Pakinggan ito, nadama ni Rurin na nagkasalungat at hindi sigurado kung paano tumugon. Sinenyasan ni Ellison na hindi niya kailangang magmadali sa kanyang sagot. Samantala, tinanong din siya ni Rurin, kung tatanggihan kita, handa ka bang sumuko sa pamumuhay dito at bumalik sa akin? Ito ay nagpapaalala kay Ellison ng oras nang una siyang dumating sa ibang mundo. Sa oras na iyon, pinag-aralan niya ang magic ng teleportation araw-araw, upang bumalik sa mundo. Hindi mahalaga kung gaano karaming enerhiya ang ginamit niya, hindi niya mabubuksan ang gateway pabalik sa Earth.
Minsan ay sinubukan ni Ellison na hawakan ang isang portal ng teleportation na ang laki lamang ng isang daliri, ngunit ang kanyang mga kasama ay huminto sa kanya dahil ang mahika ay lubos na hindi matatag kung naabot niya upang hawakan ito, ang kanyang mga daliri ay maaaring naputol ng enerhiya. Sa lahat ng kanyang lakas, nais niyang kahit papaano magpadala ng isang sulat sa portal. Nang makapasok ang liham, sumabog ang portal. Matapos masaksihan ito, ang lahat ay tumahimik sandali. Pagkatapos ay si Beden, nakakaramdam ng galit, kinulot si Ellison, iginiit na isuko niya ang spell. Ipinapaalala niya kay Ellison na, dahil sa spell na iyon, hindi niya magagamit ang mahika sa loob ng maraming linggo. Sa oras na iyon, isa lamang ang naisip ni Ellison, umuwi. Darren, babalik ka sa mga mina matapos ang digmaan, di ba? Pakinggan ito, hindi nagsalita si Darren. Babalik ka sa kagubatan ng Elf, kung saan sumasang-ayon si Beden. Nakaramdam ng pag-asa si Ellison at hindi mapigilan ang kanyang luha. Tulad ng para sa akin, saan ako pupunta? Parehong hindi alam ni Beden at Darren kung paano tumugon kay Ellison at manahimik sa tabi niya. Habang lumulubog si Ellison sa pagkawala ng pakiramdam, sumagot siya, naiwan na ba kita dati? Naririnig ito, lumiwanag ang kalooban ni Rurin, hindi mo kailanman, di ba? Pagkatapos ay patuloy silang nakikipag-chat ng maligaya sa tren. Samantala, sa restaurant, si Lint ay maingat na gayahin ang paraan ng pagputol ng karne ni Ellison, paghiwa ng karne tulad ng gagawin ni Ellison. Sumunod ay nagsisimula ang apoy, ngunit napagtanto niya na walang gasolina sa ilalim, na iniwan siyang medyo nawala. Pagkatapos, biglang naalala ni Miltain na gumamit si Ellison ng mahika, kaya pareho silang tumingin kay Elena. Kasabay ng kanyang pag-uudyok, isang maliit na siga ang lumitaw sa harap ng lahat. Nakikita ito, Serena, hindi upang maging malabo, tahimik na binigkas ang isang spell, at agad, isang malakas na siga ang sumaklaw sa grill, huwag mag-alala, mayroon akong sapat na apoy dito. Nakikita ko ang pag-iisip na ito ng Lin, hindi ko alam sino siya ngunit ang problema ay nalutas. Sa tulong ng lahat, ang lahat ng mga sangkap ay inihanda. Gayunpaman, kapag ang isang piraso ng itim na pagkain ay dinala sa talahanayan, ang mga customer ay agad na naabak. Ang customer, nalilito, tinanong, naglingkod ka ba sa akin ng karbon dahil minero ako? Kung saan humingi ng tawad si Miltain. Tinangka ni Mr. Noel na ihanda ang mga sangkap ng salad tulad ng gagawin ni Ellison, ngunit natagpuan ito ng mga customer na halos hindi mababago dahil sa labis na asin. Sinubukan din ni Mr. Ment na tumulong sa pamamagitan ng pagdaragdag ng asin ngunit nagkakamali na ibigay ang isang bote ng asukal sa halip. Bilang isang resulta, ang mga customer ay hindi maaaring kumuha ng isang kagat dahil ang salad ay labis na matamis. Nakakakita ng mga reaksyon ng mga customer, nakaramdam ng sobrang kinakabahan si Lin. Kung magpapatuloy ito, maaaring magsara ng maaga. Ang restaurant, halos hindi siya nakatuon sa pag-ihaw ng karne. Sa pagtingin sa nagliliyab na siga, ang karne ay sumunog sa sandaling ilagay niya ito. Sinubukan niyang makuha si Serena upang mabawasan ang siga, ngunit malinaw, wala siyang balak na bawasan ito. Ano ang magagawa ko upang maiwasan ang pagkasunog ng pagkain? Noon lang, napansin niya ang isang metal na balde sa malapit at naisip, baka masubukan ko ito. Samantala, bumalik si Ellison sa kapitbahayan kung saan siya nakatira. Bagaman marami ang nagbago, ang ilang mga lugar ay pa rin tulad ng naalala niya. Mabilis niyang natagpuan ang bahay mula sa kanyang mga alaala, at sa wakas ay naayos ang kanyang puso, sa wakas ay nasa bahay na ako. Pagkatapos, kumatok siya sa pintuan, kinakabahan na hinihintay itong magbukas, nagtataka kung paano batiin ang kanyang ina, makikilala ba niya ako? Pagkatapos ng lahat, ang aking hairstyle ay pareho pa rin sa 15 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng mahabang panahon, walang tugon mula sa loob. Noon lang, biglang nagbukas ang pintuan sa tabi ng pintuan, at lumabas ang kapitbahay. Agad na tinanong ni Ellison ang kapitbahay kung alam niya kung saan nawala ang mga tao ng Unit 604, na makakasalubong lamang sa pagkabigla ng batang babae. Anak mo ba ang anak ni Jimber? Mabilis na tumanggaw si Ellison, alam mo ba kung nasaan ang aking ina? Pinahid ng batang babae ang sulok ng kanyang mata, hindi na siya nakatira dito.
Pagkatapos, pinangunahan niya sina Ellison at Rurin sa ibang lugar. Palagi siyang ipinagmamalaki tungkol sa kanyang anak tuwing kumain kami ng magkasama. Sinabi niya sa akin na magiging pareho siya ng edad ko. Sa pamamagitan ng paraan, pinutol siya ni Ellison, "Excuse me, ngunit saan tayo pupunta ngayon?" Naririnig ito, tumigil ang batang babae, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad, "Miss Jonghua ay na-miss ka ng marami." Iminungkahi ko na ibigay niya ang mga flyer ngunit tumanggi siya. Kasabay nito, ang batang babae ay nagbuntong hininga ng mahina, "Bakit ka lang babalik ngayon? Kung bumalik ka ng 2 taon bago, maaaring makita mo siya." Ang pakikinig sa Ellison na ito ay natigilan, hindi maproseso ang sitwasyon. Hindi siya makapaniwala kung ano ang nasa harapan niya. Pagkatapos, ang batang babae ay patuloy na nagsasalita habang naghahain ng libingan kasama si Sojo. Ito ay naging ang kanyang ina ay nasuri na may kanser sa tiyan taon na ang nakalilipas, at sa kabila ng pagkakaroon ng isang gastrectomy, ang kanser ay umuulit 3 taon na ang nakalilipas, at sa kalaunan ay namatay siya. Ang pakikinig na ito ay labis para kay Ellison. Hindi ito ang muling pagsasama na inaasahan ko. Inisip niya ang kanyang ina na nagtanong sa kanya kung nagugutom siya at pagkatapos ay inanyayahan silang kumain ng hapunan kasama ang isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos lamang ng isang mahusay na panginginig na naabutan siya. Pagkatapos ay tumulo ang luha sa kanyang pisngi, "Hindi ito ang problem na nasa isip ko." Pagkatapos, pinunasan ng kapitbahay ang kanyang luha, "Matapat, hindi talaga ako mausisa sa iyong ginagawa hanggang ngayon. Huli na. Kahit na ipaliwanag mo, hindi ito babalik kay Miss Jonghua." Naghanap siya ng isang bagay sa kanyang bag at binigyan ng liham si Ellison. Ito lamang ang naiwan niya. Sinabi niya na nahulog ito sa kanyang bahay isang araw, "Isinulat mo ito, hindi ba?" Sumulat siya ng isang tugon, "Kung sakaling bumalik ka upang makuha ito." Pagkatapos ay iniwan sila ng kapitbahay. Tiningnan ni Ellison ang pagod na sobra, nanginginig ang kanyang mga daliri habang sabik na binuksan niya ito. Pagkatapos ay nabasa niya ang nilalaman ng liham. Sinulyapan ni Rurin ang liham at sinabing, "Tila ito ay papel mula sa Rob-Earn Empire. Maaari ba itong maging liham mula sa iyo?" Ito ay, naging matapos na master ni Ellison ang teleportation magic, isinulat niya ang liham na ito. Pinag-uusapan ang pagiging isang mage at nagpaplano na magbukas ng isang restaurant. Gayunpaman, dahil sa kawalang tatag ng mahika, hindi siya sigurado kung natanggap ng kanyang ina ang liham. Kahit na may paraan ako upang magpadala ng mga titik, hindi nagtagal ay nag-iisip ako na walang paraan upang makatanggap ng tugon. Anya, nanginginig. Sa pagtingin sa lagda sa liham, ang luha ni Ellison ay hindi na mapigilan. Hindi pa niya inisip na, makilala, ang kanyang ina sa ganitong paraan, na puno ng panghihinayang sa hindi pagpapadala ng maraming mga titik. Siguro kung mayroon ako, hindi ko ito pagsisisihan. Tumingin si Rurin kay Ellison na may labis na pakikiramay at pagkatapos ay yakapin siya upang aliwin siya. Bumalik sa restaurant na kung saan ay nakagaganyak pa rin sa mga tao. Si Lin, sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, ay unti-unting pinagkadalubhasaan ang paghahanda ng maraming pinggan. Sa tulong ng iba at ang kanilang madalas na karanasan sa pagkain ng pagluluto ni Ellison, higit na nagawa nilang muling likhain ang mga nakaraang lasa. Nakaramdam si Mr. Men, ngayon, ang mga panauhin ay hindi isang pag-aalala, lahat ng naiwan ay upang bumalik ang manager. Samantala, sa kagubatan, si Ellison ay naroon ng isang araw at isang gabi. Si Rurin, nag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan, iminungkahi na kumain muna siya. Pagkatapos, pinigilan siya ni Ellison, "Pasensya na, Rurin, nagsinungaling ako dati. Kung hindi mo nais na manatili dito, hahayaan kitang bumalik, 15 taon. Agad na ginambala siya ni Rurin, "Sa palagay mo ba wala ka na?" Pagkatapos magsalita, mahigpit na kinuha ni Rurin ang kanyang kamay, "Kung nais mo, mananatili ako rito kasama ka magpakailanman. Ngunit ano ang tungkol sa mga nananatili sa kabilang panig?